Hi po sa inyong lahat. Ito po ang yung Tama o Mali TV YouTube channel. Ito po ay una kong vlog. So this is my first time. Ang content ko po ngayon ay tungkol sa mga good news sa Pilipinas. Tungkol kay General Torre, kay Senator Bato at saka kay Ombudsman Rimulya. So una pong good news ay yung karon po kasi ng conference si Ombudsman Rimulya. So mayroon po tayong inaasahan ng although alam nyo na po naman siguro lahat na mayroon ng sinampang kaso sa Ombudsman at dadalhin na nga sa Sandigan Bayan. So sinabi ni Ombudsman Rimulya, ganun na rin kay Secretary ng DPWH, Secretary Dizon, na baka mga sinampahang opisyal ng gobyerno ay makukulong agad dahil non-bailable po yung kanilang mga kaso. So pag pinag-utos na sa hukuman na huliin sila, ay makukulong na agad sila. So at tapos doon magkakaroon na ng proseso ng mga pagdinig sa mga kaso nila. At dahil non-bailable, makukulong agad sila. Katulad nila Kibuloy, sina Chavez, parang ganun po yung mga kaso nila, non-bailable. So sabi nga ni Secretary Dizon at ni Ombudsman Rimulya, baka itong November ay mayroon na silang kaso at in-expect natin na sa December sila ay magpapasko na sa kulungan. So tama ba o mali? So tama lang. So tama po yung kanilang ginagawa dahil kitang-kita naman po yung kanilang mga kabalastugan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. So dapat lamang na sila ay makulong agad at susulong ang proseso ng hustisya sa kanila, swerte nila. At sa panahon ni PBBM may hustisya. Hindi ho ba sa mga nakaraang administrasyon, lalong-lalo yung nakaraang administrasyon, baka mga EJK kaagad yan, lalo na kung hindi ka kapartido. So sa panahon ni PBBM, mayroon pong sinusunod na proseso. Kasi nga, demokrasya po tayo, mayroon tayong constitution na sinusunod ng ating mga pinuno, sa lalong-lalo na sa administrasyon ni PBBM. So yan po ay good news. So tama ba o mali? So para sa akin, tama. Tama lang na makulong sila at doon sila magpasko. At yung sinabi pa nga ni tungkol kay Saldico, so si Saldico po ay alam po naman natin nasa Europa yan, kung saan man sa Europa, baka nga nandyan sa Portugal lang. At nasabi nga ni Ombudsman Rimulya na may nagtanong kasi doon kung paano ba natin siya mahuli, extradition treaty ba yung gagamitin. Pwede dahil sabi nga niya sa buong mundo maganda ang reputasyon ng ating ng bansang Pilipinas dahil nga sa tayong mga overseas workers ay nagpapakita naman ng magagandang asal, mga gawain at wala tayong mga ginagawang masama. So maganda po ang ating maganda ang pakikitungo ng buong mundo sa atin, kaya madali lang daw na pa-extradite yan. So sana rin tumulong yung mga tao, mga Pilipino kung saan man sa Europa. Kung makita nyo po yung si Saldico na yan, dapat to pagpaalam nyo, kumuha kayo ng picture, alamin yung address at tulong-tulong po tayo. So yun po ang isang good news. Pangalawang good news po ay tungkol kay Bato. Alam naman po natin yung may warrant arrest na galing sa ICC. Sinabi nga ni Ombudsman na mayroon siyang kopya. Although maraming nagsasabi na wala pa, ganun. Pero alam po naman natin na in-expect na natin na siya na ang susunod. Wala man o mayroon na, in-expect po ng karamihang tao, lalong-lalo na po yung mga biktima
pamilya ng biktima ng AG case na pinamunuan noon ni Senator Bato na siya yung PNP chief, di ho ba? Sunod-sunuran lang siya sa amo niya. Kaya good news din siguro ito para sa mga DDS. Dahil kung makukuha o maaresto itong sakali man na maaresto na ito at mapunta na sa ICC itong si Senator Bato, at least may makakasama na si Tatay Digong, hindi ba? Kaya dapat magsaya rin ang mga DDS na to kung matutuloy yan. Pero dapat lang tama lang na siya ay maaresto na. Although maraming ang pag-uusap na diyan sa Senado na hindi siya pwedeng arestuhin, habang sabi nga ng Speaker ni Soto na hindi siya pwedeng arestuhin pag nandun sa Senado. So, yun po yung sinasabi at siyempre hindi naman siguro 24 hours o isang buwan o isang taong siya malagi diyan sa Senado. Although sinabi ni Senador Lacson na pwede. So, tingnan po natin kung ano pong kahit na itong kung sakali mang maaresto na itong si Bato, dahil marami nang nagsasabi, hindi lang si Senator Trillanes noon, sinasabi niya malapit na first quarter of next year, yung assistant ng ICC prosecutor na si Attorney Conte ay mayroon, sabi niya, pero hindi pa nila kino-confirm kung mayroon agad. Siyempre, ano po yan, parang yung nangyari kay Tatay Digong, biglaan na lang yan. So, tama na siya ay dapat arestuhin. Dahil nga siya po yung pinuno eh. Dahil kung ano iutos ng kanyang amo noon ay sinusunod lang niya. Hindi ba? Libo-libo po yung namatay. So, malapit na siguro. So, whether mayroon na o wala pa, sigurado po na magkakaroon po yan ng aresto. Kung hindi man sa through ICC, baka po nga katulad kay Digong na sa pamamagitan ng Interpol, ng International Police. So, asahan po natin na siya ay maaresto at siya rin naman na nagsabi na matapang nga siya. So, walang problema sa kanya, hindi siya lalaban at makiki-operate sila. Yun yung mga nasabi niya na mga sagot noon sa kanyang mga interview. Hindi siya natatakot. So, I hope, Senator Bato, na totoo yung mga binanggit mo noon na makikipag-cooperate ka at siyempre hindi naman namin sinasabing guilty ka agad, so patunayan mo. So maswerte kayo ni Digong at yung mga kasama nyo na at least meron kayong forum na magsalita para i-counter yung mga ebidensya, or meron kayong ebidensya na hindi kayo dapat makulong, hindi kayo dapat parusahan. So kusang pakiusap ko lang namin mga Pilipino na makipag-cooperate ka na lang sana. So, para sa kabubuti mo rin at para matahimik na lahat ng mga biktima o yung mga pamilya ng biktima mo. So, mayroon kang karapatan, mayroon kang pera. Sabi nga, si Sarah ay bibigyan ka ng magandang abogado rin. So, marami namang pera ang mga amo mo. So, susuportan ka nila. So, huwag kang matakot. Sundalo ka kaya nga ka nakalbo na pakita mo yung tapang mo. Di ba? Pag kalbo talaga, bato ay matibay. So, hopefully, magpakita ka ng tapang at sumunod ka kung ano man yung kahinatnan niyang pag-aresto sa iyo. So Senator Bato, sasaludo kami sa iyo kung tatalima ka sa batas ng ICC, Interpol o anumang ahensya na dadampot sa iyo. Hindi ka swerte mo, hindi ka rin naman i-EJK yan, hindi ka nang papatayin, di ba? Binibigyan ka ng karapatan mo ng due process. So yung panghuli pong magandang news ay kay General Torre po. So, alam po naman natin siguro na ay idolo lahat ng mga Pilipino yan dahil matapang yan, may isang salita. So sa isang interview niya sa isang bilyonaryo, so una yung tinanong siya kung okay na ba siya
kay Secretary DILG Remulla at saka kay PBM. So, from his heart, bottom his heart, kita ko naman na yung sagot niya, wala siyang problema sa mga nabanggit na lalong-lalo kay PBBM. So, palagay ko, sabi niya wala siyang problema doon. At ito yung maganda sa kanya yung talagang sabi niya yung rason. So alam niya na meron siyang hindi kaya siya natanggal dahil nga sa yung hindi niya pagtalima sa utos ng NAPOLCOM, yung National Police Commission po, na dahil di ba siya nag-revamp siya tungkol sa mga general na dapat hindi niya ginagawa yun, so hindi niya sinunod. At yung pangalawa nga yung hindi niya pag-signature yung budget insertion sa pagbili ng armas ng mga kapulisan. So yung dalawang rason na yon, alam niya na yun ang parang sanhi ng kanyang pagkatanggal. So this man, talagang kung alam niya yung kasalanan niya, inaamin niya. So may isang salita ito at hindi to yung sour grape or ano man yung mga rason na inaano niya, pinipolitika, hindi niya sinasabi kung ano yung rason to. So talagang kung alam niyang kasalanan niya. So yun ang maganda sa kay General na to, kaya lalo tayo nating nahangaan ang General na to. Kaya nga sabi ko, tinanong nga siya kung tatakbo ba siya sa national. So, maaga pa raw at pag-retiro niya, pinaghahandaan niya. Lahat naman tayo ay mamamatay pa ang ganun. So, pero hindi pa niya naman tinatapos na sinasabing hindi siya tatakbo. So, mayroon pa yung parang pag-accept na baka sakali. Pero kung ako, tayo lahat siguro, pwede itong senador, maging VP, or maging presidente. So, ano man siguro ang kanyang posisyon na tatakbuhan, ay susuportahan po natin marami. Dahil hindi lang sa tapang ito, talagang may isang salita ito. At walang takot, may takot din sa Diyos. So, kung ano yung utos na nasa batas, kailangan mong sundin. Parang ganun. Kaya maganda itong kung ako lang ang sa akin masusunod, makikiusap lang, alimbawa, pwede itong presidente talaga so nasa kanya, or lalo na siguro kung ito'y susuportan ni PBBM at sa mga dilawan at sa yellow, yung mga pink, ay malakas po ito. At sa palagay ko, gaganda lalo ang Pilipinas pag siya ang magiging presidente. Pero ganun pa man, kung ano yung tatakbo niya, para sa akin, pwede siyang maging senador, maging vice president, at maging presidente. So, yun ay pwede niyang takbuhan. Sana suportan po natin siya. At kung ano man yung kanyang gustong posisyon para sa national. So, yan po yung mga tatlong magandang balita sa itong nakaraang linggo po yan. Di ba? Pero ito po yung aking unang vlog. So, good news po yan vlog ko. Sana po kayo nagustuhan nyo itong aking first vlog po. Pasensya na po kayo kung may medyo kinakabantay o ano. So, ganun po ang ating tema ng ating vlog tungkol sa magandang nagawa sa Pilipinas at kung may katiwalian po. So, ay ating pong i-vlog din. So, sana pumunta po kayo, mag-like, share, and subscribe kayo dito sa aking channel na Tama o Mali TV. Tom TV or Tama o Mali Tom TV. So, please po, sana po ay dumami tayo para tayo ay mag-discuss po, mag-interact. Pag mayroon na po tayong mga more than 50 subscriber, ay magla-live na po ako. Pre-recorded pa lang po ito dahil hindi pa ho ako pwedeng mag-live. Sana po mag-share kayo, subscribe po kayo para dumami po tayo, at gusto ko po sana mag-live tayo. At yun nga po, ito po ang yung YouTuber first content. Matanda na po tayo, pero sa YouTube po wala pong may edad yan, kaya lahat po ay pwede. Kaya tune in po kayo sa susunod kong vlog. Ito po ang Tama o Mali TV. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Mabuhay po ang Pilipinas. Salamat po.